Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 161. Ibinaling ni Guning ang kanyang malamig na tingin sa beautician. Pakiramdam ng huli ay parang may matalim na kutsilyo sa leeg niya, at anumang segundo ay maaari siyang patayin. Naiwan siyang malamig at nanginginig. Napaka-harsh at nakakatakot ang hitsura ng dalagang ito. Hindi pinansin ni Guning ang nararamdaman ng beautician, ngunit nagtanong, ganito ba ang paraan ng paglilingkod mo sa iyong mga customer? Ang snob at selfish mo. Tapos tinuro niya yung calligraphy sa dingding. Batay sa kredito, una sa customer, taos-pusong komunikasyon at pantay na intensyon. Ito ba ay mga kasinungalingan? Nang marinig iyon, pinuna ng lahat ang beautician. Agad namang sumagot ang beautician, "Miss, please wag mong sirain ang reputation namin. Walang gustong pumasok sa lugar kung saan snob at makasarili ang mga manggagawa. Kung mag-abroad ito, maaapektuhan ng husto ang kanilang salon." Alam ng beautician na hindi tama ang kanyang ugali, ngunit natatakot siya kay Mrs. Wu. Naisip niya iyon. Ganoon din si Guning. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi susuko si Guning sa kapangyarihan o pera. Ako ba, o sinisira mo ang reputasyon ng salon na ito? Sino ang snobbish? Dahil dito Mrs. Wu, pinilit mo ang ibang mga customer na umalis sa pribadong silid na ito. Tanong ni Guning. Eksakto. Kasalanan niya ito. Paano niya masisisi ang dalaga? Siya ay walang hiya. Sumasang-ayon ako. Mayroon akong magandang impresyon sa kanilang saloobin sa paglilingkod dito, ngunit tila mali ako. Ang pagsisimula ng publikasyon ng kabanatang ito ay nakalink sa B00Q0ERM. Sobrang disappointed ako. Hindi na ako pupunta dito. Ayokong ma-clear out bigla, dahil lang may dumating na mayamang Mrs. Naiinis na rin ang ilan sa mga customer sa paligid nila. Walang masyadong mayayamang babae tulad ni Mrs. Wu, kaya karamihan sa kanila ay ayaw sa mayayaman. Walang magawa ang beautician ngayon. Alam niyang mas lalo siyang nagdudulot ng gulo. Mga ad ng pub future. Kung darating muli itong Mrs. Wu, hindi na ako pupunta rito, sabi ng isang babae. Nang marinig iyon, nagalit si Mrs. Wu. Bakit? Hindi mo pagmamayari ang salon na ito. Bakit hindi ako makakapunta? Sa tingin ko lahat kayo ay naiinggit sa kayamanan ko. Tinamaan ni Mrs. Wu ang punto, at tumahimik ang mga babae. Siyempre hindi sila aamin. Gayunpaman, bago sila makapagtalo, ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Kung mayaman ka, bilhin mo na ang salon na ito. Hinamon siya ni Guning. Ikaw, hindi alam ni Mrs. Wu kung ano ang sasabihin. Sa katunayan, wala siyang gaanong pera. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, namuhay siya ng isang mayaman, ngunit ang kanyang asawa ay hindi talaga mapagbigay. 100,000 yuan lang ang ibinigay niya sa kanya bawat buwan. Kailangan niya ng skincare, damit, at alahas. Makakatipid lang siya ng ilang dosenang libong yuan bawat buwan. At ang kanyang ipon ay umabot lamang sa 100,000 yuan sa kabuuan. Gayunpaman, ang beauty salon na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong yuan. Talagang hindi niya ito kayang bayaran. Hindi nagtagal, sumagot si Mrs. Wu. Bueno, bakit hindi mo ito bilhin? Payag ako, basta ibenta sa akin ito ng amo, seryosong sagot ni Guning. Naisip ni Guning na hindi masamang ideya na bilhin ang beauty salon na ito para tumakbo sina Guman at Guching. Hindi nila kailangang pamahalaan ito sa kanilang sarili. Kailangan lang nila ang namamahala sa mga account. Siyempre, basta ibinenta ito ng amo nitong beauty salon kay Guning. Nang magparehistro sila para sa VIP card, nalaman ni Guning na ang beauty salon na ito ay isang pribadong kumpanya. Nagbigay ito ng high-end na serbisyo at mga produkto. Kaya hindi malaki ang kanilang grupo ng customer, ngunit ang isang VIP na customer ay gumastos ng 10 beses na mas maraming pera kaysa sa isang karaniwang customer sa isang pagkakataon. Ang negosyo ay kumikita, kahit na hindi masyadong sikat.
Ningning. Parehong namangha sina Guman at Guching. Hindi nila gustong gumawa ng desisyon si Guning nang walang masusing pag-iisip. Nagulat din si Mrs. Wu at ang iba pa. Ano? Itong batang babae ay bibili ng beauty salon na ito. Nagbibiro ba siya? Ang beauty salon na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong yuan. Kakayanin kaya niya ito? Walang naniniwala na nagawa iyon ni Guning. Gusto mo ba talagang makuha ito? Mga ad ng Pub Future. Sa oras na iyon, isang boses ng babae ang narinig mula sa likod ng karamihan. Hindi nagtagal, pumasok sa loob ang isang babaeng nasa early 30s. Kaakit-akit ang kanyang katawan. Siya ay matangkad at payat, na may kaparehas na kakisigan at kaseksihan. Hindi siya plain na may ganoong makinis na flawless na balat. Puno ng karunungan at kumpiyansa ang kanyang maningning na mga mata. Hindi siya nagpakita ng anumang paghamak habang tinatanong niya si Guning, kahit na si Guning ay isang batang babae lamang. Sa halip, pantay ang pakikitungo niya kay Guning. Boss. Nang makita ang babae ay namutla ang lahat ng mukha ng mga beautician lalo na ang nakauniporme na kulay rosas na pula. Maaari siyang matanggal sa trabaho sa pagkakataong ito. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang amo. Kung hindi dahil kay Mrs. Wu, hindi niya gagawin ang ginawa niya ngayon. Sa beauty salon na ito, mayroong 3 antas ng mga manggagawa. Naka-pink na uniporme ang mga ordinaryong beautician. Ang mga pinuno ng pangkat ay nakasuot ng kulay rosas na uniporme. Mayroong maraming mga item sa pangangalaga sa balat. Tulad ng purong natural na profesional na pangangalaga sa balat, purong natural na wrinkle anti-aging, masahe, pagpapanatili ng ovarian, aroma, at iba pa. Maliban sa mga iyon, mayroon ding mga item para sa pisikal na kalusugan. Hindi lahat ng beautician ay nagawang magtrabaho sa lahat ng mga item. Nagkaroon sila ng kanilang mga lakas sa bawat tao, kaya nahati sila sa iba't ibang mga koponan. Sa itaas ng mga pinuno ng pangkat ay ang mga tagapamahala. Nagkataon na humingi ng leave ang manager na naka-duty ngayon. Kung hindi, hindi mangyayari ang ganoong gulo. Hindi pinansin ng babaeng amo ang kanyang mga tauhan, ngunit tumingin kay Guning at muling nagtanong, Miss, ikinagagalak kitang makilala. Ako ang boss nitong beauty salon, si Yuna. Sigurado ka bang gusto mong kunin ang salon ko? Payag ka bang ibenta ito? Tanong ni Guning. Kung gusto mong bilhin ito, ibebenta ko ito, sagot ni Yuna na may katapatan. Oo naman, bibilhin ko ito, mabilis na sagot ni Guning. Nagulat ang lahat sa katotohanang bibilhin talaga ni Guning ang lugar na ito. Ningning. Parehong nagulat sina Guman at Guching. May gusto silang sabihin, ngunit hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Naniniwala sila na si Guning ay hindi isang impulsive na tao. Dahil plano niyang bilhin ito, dapat ay may dahilan siya. Talaga. Nay, tita, ayaw mo bang magnegosyo? Ang beauty salon na ito ay sa iyo na mula ngayon. Hindi mo kailangang gumastos ng maraming oras sa pagpapatakbo nito, ngunit kontrolin lamang ang pamamahala at mga account, sabi ni Guning. Lahat ng tao sa paligid nila ay tumingin kay Guman at Guching nang may naiinggit na paraan. Si Guman at Guching ay labis na naantig. Bagamat akala nila ay sobra, tinanggap naman nila ito ng masaya. Magkano ito? Tanong ni Guning sa amo. To be honest with you, I'll be immigrating to country Y in few months, and I already had intention to sell this salon. Hinarap ko na lahat ng detalye. Ito ay nagkakahalaga ng 3.2 milyong yuan kasama ang lahat ng bagay sa lugar na ito, sabi ni Yuna. Kinuha niya ang listahan at ang kontrata mula sa kanyang bag na ibinigay ang mga ito kay Guning. Ito ang listahan. Maaari mong suriin muna ang lahat ng mga bagay. Kung wala kang anumang mga katanungan, maaari naming lagdaan ang kontrata bago kami pumunta sa mga kamag-anak na departamento upang tapusin ang legal na pamamaraan. Oo naman, kinuha ni Guning ang listahan at ang kontrata. Ngunit hindi niya ito nirepaso kaagad.
Sa tingin ko mas mabuting lutusin natin ang problemang mayroon tayo ngayon. Paano mo gustong hawakan ito? Tanong ni Yuna. Dahil napagpasyahan kong kunin ang beauty salon na ito, sa palagay ko ay may kapangyarihan akong gumawa ng ilang mga desisyon, tama ba? Tanong ni Guning. Siyempre, sagot ni Yuna. Mabuti naman, una, dapat kanselahin itong membership ni Mrs. Wu. At ang beautician na ito ay tinanggal. Hindi ako papayag na magtrabaho ang mga snobbish sa tindahan ko, sabi ni Guning sa hindi maikakailang paraan. Ang iba ay iginagalang siya ng walang malay. Bagamat nag-aatubili ang beautician na matanggal sa trabaho, naunawaan niyang huli na ang lahat para makabawi. Gayunpaman, hindi natuwa si Mrs. Wu sa desisyong iyon. Galit na tanong niya, bakit dapat kanselahin ang membership ko? Dahil malapit na akong maging boss ng beauty salon na ito, at may kapangyarihan akong gawin iyon, sabi ni Guning. Ads by Pub Future. Kahit na boss ka, hindi ka ba natatakot na masira ang iyong reputasyon na random mong kanselahin ang membership ng iyong mga customer? Mabilis na nag-react si Mrs. Wu. Depende yan sa kung anong klaseng customer ka. Kung ang customer na tulad mo, na mayabang at masungit, sorry, you're not welcome here, mahinahong sagot ni Guning, na nag-iwan ng magandang impresyon sa iba. Ikaw, galit si Mrs. Wu, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Lily, dalhin mo sila para gawin ang mga pamamaraan, alok ni Yuna. Who cares? Hindi lang iisa ang skincare salon. Nairita si Mrs. Wu, ngunit ayaw niyang manatili pa, dahil si Guning ang magiging boss nito. Pagkaalis ni Mrs. Wu at ng beautician, tumingin si Guning sa mga tao at sinabing, lahat ng staff ng Kamay Beauty Salon, bagamat hindi pa ako ang boss, sa tingin ko mas mabuting linawin ito ngayon. Kung hindi mo matugunan ang mga prinsipyo sa dingding, maaari kang huminto sa iyong sariling pagkukusa. Kung hindi, mapaparusahan ka kapag nalaman kung sumuway ka sa mga patakaran. Ang kanyang mga salita ay makapangyarihan at mapanghikayat. Walang nag-isip na siya ay isang batang babae lamang, ngunit higit pa sa isang matagumpay na negosyante. Sa maikling panahon, hinangaan ng lahat si Guning. Sa pangkalahatan, ang buong staff dito ay mahusay. Iilan lang sa kanila ang black sheep. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N03LB1N. Tinitigan niyo na si Guning ng may pagpapahalaga. Ang batang babae na ito ay talagang hindi karaniwan. Siyempre, basta sumunod ka sa mga alituntunin, magtrabaho ng husto, hindi kita ay trato ng hindi patas sa sweldo, dagdag ni Guning. At lahat ng mga customer dito, ito ay isang lugar na pinahahalagahan ang pagkakapantay-pantay. Hindi mahalaga kung ikaw ay mula sa mayaman o makapangyarihang mga pamilya, mangyaring magpakita ng paggalang sa isa't isa. Pakitunguhan ang iba sa paraang gusto mong tratuhin ka, sabi ni Guning. Pagkaraan ng isang segundo, nagpatuloy si Guning. Pagkatapos kong pirmahan ang kontrata at tapusin ang legal na pamamaraan, ang aking ina, si Guman, at ang aking tiyahin, si Guching, ay magiging mga boss ng beauty salon na ito. Mangyaring malaman iyon, salamat. Congratulations, sabi ng lahat ng customer. Lahat sila ay may mataas na opinyon sa ginawa ni Guning ngayon. Ads by Pub Future. Naalis ang gulo. At ang lahat ng mga manggagawa ay bumalik sa trabaho. Pagkatapos ay dinala ni Guning sina Guman at Guching upang suriin ang mga bagay at item sa listahan at ang mga account. Samantala, pinaalalahanan din niyon na ang mga staff sa Kamay Beauty Salon na magtrabaho ng maayos. Naniwala siya kay Guning, at umaasa na gagawin din ng iba ang parehong bagay. Sa pagharap kay Yuna, lahat ay nagtiwala at sumang-ayon sa kanya. Sa pambihirang kakayahan ni Guning, natapos niya ang lahat ng listahan at account sa loob ng kalahating oras. Walang mali. Medyo nagulat si Yuna sa kahusayan ni Guning. Tanong niya, wow, ang galing mo. Tama ba ang lahat? Magaling akong magbasa at mag-memorize, sagot ni Guning. Hindi siya nagpapakitang gilas,
ngunit pinatunayan niya ang kanyang mga kwalipikasyon sa tamang panahon. Dapat isa kang mahusay na estudyante, sabi ni Yuna. Tama ka, sagot ni Guning. Napangiti si Yuna. Mas pinahahalagahan niya ngayon si Guning. Siya ay dapat na isang pambihirang babae. Sige, almost 11 AM na. Kailangan nating tapusin ang mga pamamaraan bago magsara ang departamento ngayon, tumingin si Yuna sa orasan na nagsasabing. Bagamat linggo noon, bukas pa rin ang Industry and Commerce Bureau at ang State Taxation Administration. Pumunta sila sa koanihan ng industriya at komersyo upang irehistro ang impormasyon sa pagbabago ng mga karapatan sa ari-arian. At pagkatapos ay pumunta sa administrasyon ng pagbubuwis ng estado upang irehistro ang impormasyon sa equity. May kakilala si Yuna na nagtrabaho sa dalawang departamentong iyon, kaya napaka-smooth para sa kanila na tapusin ang lahat ng proseso. Natapos nila ito bago mag-12 PM. Ang legal na entity ay si Guman, na nagkakahalaga ng 51% shares. Ang tanging shareholder ay si Guching, accounting para sa 49% shares. Parehong naramdaman ni Guman at Guching na parang nasa panaginip sila kahit na natapos na nila ang mga proseso. Ito ay masyadong magandang upang maging totoo. Mula ngayon, sila na ang mga boss ng beauty salon na ito. Masyadong mabilis ang nangyari para makapag-react sila. Kung ano lang ang ginawa natin ngayon kaso naayos ko na agad. Salamat, Miss Go, sabi ni Yuna kay Guning. Hindi naging madali ang makatagpo ng isang mamimili tulad ni Guning na madaling pumayag na makipag-ayos sa isang deal. Karaniwang sinusubukan ng ibang mga mamimili ang kanilang makakaya upang makipagtawaran. Palaging pinahahalagahan ng mga negosyante ang mga benepisyo. Bagamat pumayag si Guning na bilhin ang salon na ito ng walang pagkaantala, hindi inisip ni Yun na nawala siyang alam tungkol sa negosyong ito. Si Guning ay isang mapagbigay na tao mismo. Miss Yu, dapat magpasalamat ako sa tulong mo. Kailangan ko rin ang salon na ito, sagot ni Guning. 12 PM na ngayon. Kailangan nating ipagdiwang ang deal ngayon. Bakit hindi tayo sabay mag-lunch? Nasa akin na, imbitado ni Yuna. Mahusay, hindi nag-alinlangan si Guning, ngunit sumang-ayon ng may kasiglahan. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Bumalik sina Guman at Guching sa beauty salon para maging pamilyar sa negosyong ito. Si Guning syempre ay sumunod sa kanila pabalik. Sinabi ni Yuna kay Guning at sa kanyang pamilya na karamihan sa mga staff na nagtatrabaho sa Kamay Beauty Salon ay mabubuting tao, maliban sa ilan sa kanila na snob. Hindi sigurado si Yuna na susundin nila ang mga patakaran, kaya pinaalalahanan niya si Guning na bigyan sila ng higit na pansin. Ang Kamay Beauty Salon ay pag-aari ni Guman at Guching ngayon, kaya kailangan nilang alagaan ito mismo. Si Guman ay palaging banayad at masyadong mabait. Nag-aalala si Guning na hindi siya mangangahas na punahin ang mga tauhan kung gumawa sila ng mali. Sa makatuwid, hinikayat ni Guning ang kanyang ina na maging mahigpit kapag kinakailangan. Kung ang iyong mga tauhan ay hindi natakot sa iyo sa lahat, ang koponan ay hindi maaaring gumana ng mahusay. Sinabi rin ni Guning sa kanyang ina na huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanya kung kailangan niya ito. Umalis si Guning at ang kanyang pamilya sa beauty salon makalipas ang 2 oras, ngunit hindi na sila umuwi. Sa halip ay pumunta sila sa isang shopping mall. Dahil nagsimulang magnegosyo sina Guman at Guching, hindi sila makapagbihis ng casual. Nagplano si Guning na bilhan sila ng ilang formal na suit. Ang bawat isa sa kanila ay bumili ng 3 profesional na suit at palda na tugma sa mga high heels at handbag. Gumastos sila ng humigit kumulang 100,000 yuan para dito. Nag-aatubili sina Guman at Guching na gumastos ng ganoong kalaking pera sa pananamit, ngunit kailangan ito sa trabaho, kaya pumayag silang gawin iyon. Sa sandaling nakauwi si Guning at ang kanyang pamilya, tumunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay si Yu Mixi. Hi, Mixi, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Umiiyak si Yu Mixi, Ningning, tulungan mo ako. Nawalan ng malay ang nanay ko.
May tumor sa utak niya. Sinabi nila na kailangan niya ng surgical removal ngayon, ngunit ang bayad ay halos 200,000 yuan. Hindi kaya ng pamilya ko. Maaari mo ba akong pahiram ng pera? Si Guning ang tanging pag-asa ni Yumixi. Ang ipon ng kanyang pamilya ay umabot sa ilang dosenang libong yuan ang pinakamarami. Ito ay tiyak na hindi sapat. Ano? Saang ospital ka ngayon? Agad na tanong ni Guning. Ang no. 3 hospital. Nasa patient room no. 510 kami sa inpatient department, sagot ni Yumixi. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako doon, sabi ni Guning. Binaba niya ang tawag at lumabas kaagad. Ang pangunahing pag-upload ng kabanatang ito ay nangyari sa nobelang B1111N. Maswerte si Guning na nakasakay ng taxi sa sandaling umalis siya sa Fenghua Luxury Mansion, ngunit medyo malayo ang no. 3 hospital. Tumagal ng hindi bababa sa 30 minuto upang makarating doon. Natakot si Guning na maantala ang oras ng paggamot ng ina ni Yumixi, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong. Kinuha ni Guning ang kanyang telepono para tawagan si Chu Peihan. Hi, Guning. Ang taong sumagot ng tawag ay hindi si Chu Peihan, kundi si Chu Xuanfeng. Hindi si Peihan. Bago matapos si Chu Xuanfeng, nag-ambala siya ni Guning. Tinatawag kita. Ano? Nagulat si Chu Xuanfeng. Dagdag pa ni Guning, may kilala ka bang nagtatrabaho sa no? 3 hospital. Namatay ang ina ni Yumixi. May tumor sa kanyang utak, at kailangan niya ng surgical removal ngayon. Walang gaanong pera ang pamilya ni Yumixi, kaya hindi nila nababayaran ang operasyon. Papunta na ako sa ospital ngayon, ngunit hindi ako makakarating doon hanggang sa hindi bababa sa 30 minuto mamaya. Ayokong maghintay ang nanay ni Yumixi sa operasyon. Pwede mo ba akong tulungan na hayaan muna ang ina ni Yumixi na magpa-opera? Babayaran ko ito pagdating ko. Siyempre, ano ang pangalan ng kanyang ina? Tanong ni Chu Xuanfeng. Hindi ko alam, pero nananatili sila sa patient room no. 510 sa inpatient department. Nandyan din si Yumixi, sagot ni Guning. Great. Let me handle it, sabi ni Chu Xuanfeng bago niya ibinaba ang tawag, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang telepono para tawagan ang direktor ng no. 3 hospital. Bagamat nagsilbi si Chu Xuanfeng sa isang gang, kilala niya ang halos lahat ng tao na may tubig. Mayroon ding mga taong nagsilbi sa Qinggang na nagtrabaho para sa gobyerno, ngunit hindi sila gagawa ng anumang krimen. Noong mga oras na iyon, kalalabas pa lang ng direktor ng no. 3 hospital. Bago siya lumabas ng ospital, natanggap niya ang tawag ni Chu Xuanfeng. Lubos na iginagalang ng direktor si Chu Xuanfeng. Nang marinig niya ang kanyang kahilingan, agad na nagtungo ang direktor upang ayusin ito. Mga ad ng Pub Future. Ang pangalawang Chu Xuanfeng ay natapos ang tawag, si Chu Peihan ay nakauwi na. Pagkatapos ay sinabi ni Chu Xuanfeng sa kanya ang nangyari kay Yumixi. Labis na nag-aalala si Chu Peihan kaya dumiretso siya sa ospital nang hindi kumakain. Gusto ni Chu Xuanfeng na sumama sa kanya, ngunit hindi ito nararapat kung iiwan niyang mag-isa ang Sitoye. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniling ni Sitoye na sumama sa kanila. Parehong namangha sina Chu Xuanfeng at Chu Peihan. Bakit kasama nila si Sitoye, na boss ng Qinggang, sa ospital? Gayunpaman, wala silang maraming oras para isipin iyon. Nagmamadali silang tatlo papunta sa ospital. Si Sitoye ay pumunta sa ospital para kay Guning nang walang pag-aalinlangan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Habang nasa daan, sinabi ni Chu Xuanfeng kay Chu Peihan na tawagan si Guning at sabihin sa kanya na inayos niya ang lahat. I think mas mabuting tawagan muna natin si Mixi. Siguradong sobrang nag-aalala siya, sabi ni Chu Peihan. Pagkatapos ay tinawag niya si Yumixi nang walang pagkaantala. Dahil alam niyang malapit nang maoperahan ang kanyang ina, lubos na nagpasalamat si Yumixi kay Chu Peihan. Sinabi ni Yumixi sa kanyang ama ang mabuting balita pagkatapos.
Pagkatapos ay nalaman ng ama ni Yumixi na ang kanyang anak na babae ay humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Laking pasasalamat niya na maraming mayaman at mababait na kaibigan si Yumixi na handang tumulong sa kanyang pamilya. Bagamat ayaw niyang humiram ng pera si Yumixi sa kanyang mga kaibigan, wala siyang ibang pagpipilian. Masyadong mahirap ang kanyang pamilya para bayaran ang bayad sa administrasyon. At wala sa kanyang mga kamag-anak ang handang magpahiram sa kanila ng pera. Hindi niya gustong mawala ang kanyang asawa, o ang kanyang anak na babae ay mawalan ng kanyang ina. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na si Yumixi ay kailangang humiram ng pera sa kanyang mga kaibigan, ngunit mas masaya siya na ang kanyang asawa ay naligtas. Kapag gumaling na ang ina ni Yumixi, magsusumikap siyang mabayaran ang kaibigan ni Yumixi. Tinawagan ni Chu Pihan si Guning at sinabi sa kanya na naayos na ang operasyon at alam na ito ni Yumixi. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw ang ilang mga doktor sa silid ng pasyente no. 510. Ang direktor ng ospital na ito ang pinuno. Sino si Yumixi? Tanong ng direktor. Ako ito. Agad na tumayo si Yumixi. Tuwang-tuwa ang kanyang ama nang magpatingin sa mga doktor. Ikinagagalak kitang makilala. Ako ang direktor ng No. 3 hospital. Nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Mr. Chu. Kailangan naming ibigay ang operasyon sa iyong ina kaagad. Parehong nagulat si Yumixi at ang kanyang ama na personal na darating ang direktor, lalo na ang ama ni Yumixi. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-impluwensya ang kaibigan ng kanyang anak. Maraming salamat, agad namang yumoko si Yumixi sa direktor. Pagkatapos, itinulak ang ina ni Yumixi sa operating room. Si Yumixi at ang kanyang ama ay naghihintay sa labas, ngunit hindi pa sila lubusang nakahinga, dahil hindi alam ang resulta. Makalipas ang 30 minuto, aksidenteng nakilala ni Guning si Chu Xuanfeng at ang iba pa sa pintuan ng ospital. Sabay silang pumunta sa operating room. Ningning, sa wakas nandito ka na. Nang makitang narito si Guning, agad na tumakbo si Yumixi sa kanyang mga bisig na umiiyak. Matagal na siyang nalulumbay, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang magalit ang kanyang ama, kaya nagpanggap siyang malakas. Gayunpaman, nang lumitaw si Guning sa kanyang paningin, nabigo siyang magpanggap pa. Ayan, doon, magiging maayos. Umalma si Guning, lihim na binigay kay Yumixi ang kanyang kapangyarihan, kung sakaling mahimatay din siya. Hindi alam ng ama ni Yumixi kung ano ang gagawin nang makita si Guning at ang kanyang mga kaibigan, dahil wala siyang ideya kung sino ang tumulong sa kanyang pamilya. Si Yumixi naman ay abala sa pag-iyak, at nakalimutang ipakilala sila sa kanyang ama. Naunawaan ng ama ni Yumixi na hindi masaya si Yumixi at kailangan niyang ilabas ang kanyang depresyon, kaya hindi niya ito pinigilan. Sa kabutihang palad, agad na kumalma si Yumixi dahil sa kapangyarihan ni Guning. Bayaran na natin ang bill, sabi ni Guning. Hayaan mo akong hawakan ito. Huminto si Chu Xuanfeng. Halos 200,000 yuan ay wala sa kanya. Higit sa lahat, si Yumixi ay kaibigan din ni Chu Peihan. Bagamat hindi siya altruista, handa siyang tulungan ang kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Oo, mangyaring payagan kaming gawin iyon para kay Mixi, dagdag ni Chu Peihan. Hindi, kailangan ko itong bayaran sa pagkakataong ito, sabi ni Guning sa hindi maikakailang tono. Nilinggan siya ni Yumixi sa umpisa pa lang para sa isang dahilan, dahil sila ay pinakamalapit na magkaibigan. Hindi gaanong nakaka-stress para sa kanya na humingi ng tulong kay Guning. Bilang karagdagan, nasanay na si Yumixi na umasa kay Guning, kaya nagpa siya si Guning na maging matibay na suporta niya. Nang makitang determinado si Guning, alam nilang walang puwang para makipagtalo sa kanya, kaya hindi na sila nagpumilit. Mga ad ng Pub Future. Maraming salamat, halos mangiyak-ngiyak ang ama ni Yumixi sa kanyang mga mata. Gusto pa niyang yumoko para kay Guning. Agad siyang pinigilan ni Guning. Pakiusap huwag mong gawin iyon. Hindi ko alam kung paano ako magpasalamat sa pagpapahiram sa amin ng pera.
Nangako ako na gagawin ko ang lahat para mabayaran ka sa lalong madaling panahon, sabi ng ama ni Yumixi. Nasa panganib ang kanyang asawa. Wala siyang pakialam na nakakahiyang manghiram ng pera sa isang teenager. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hanggat gumaling ang nanay ni Mixi, kaya kong maghintay. Sa totoo lang, walang intensyon si Guning na bayaran nila siya, ngunit ayaw niyang saktan ang dignidad ng ama ni Yumixi. Pagkatapos noon, nagpunta si Yumixi kasama si Guning para bayaran ang bill. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V3L sa Lungguhit B1N. Bagaman para sa kapakanan ni Chu Xuanfeng. Inayos ng direktor ang pinakamahusay na doktor at isang VIP na silid ng pasyente para sa ina ni Yumixi. Hindi naman niya pagmamayari ang ospital na ito, kaya imposibleng makakuha ng libreng pagpapagamot. Wala silang huling bayarin bago umalis ang ina ni Yumixi sa ospital, kaya binayaran muna ni Guning ang 200,000 yuan. Ningning, sa totoo lang hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ipinapangako ko na babayaran ka namin sa lalong madaling panahon, sabi ni Yumixi kay Guning. Mixi, hindi mo na kailangang bayaran ako, sabi ni Guning kay Yumixi. Ano? Hindi, nabigla si Yumixi. Hindi niya matanggap. Siya ay lubos na nagpapasalamat na si Guning ay handang magpahiram sa kanya ng pera. Paanong hindi niya ito mababayaran? Ito ay 200,000 yuan. Hindi 20 o 200 yuan. Mixi, sinabi mo sa akin ang pangarap mong trabaho ay maging isang accountant, tama? Tanong ni Guning. Hindi maintindihan ni Yumixi kung bakit biglang binago ni Guning ang paksa, ngunit sumagot, oo. Mabuti, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Magsisimula ako ng isang negosyo, at kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko para maging accountant ko sa hinaharap. Tutulungan mo ba ako? Kung payag ka, ang 200,000 yuan ang magiging advance mo, sabi ni Guning ng may katapatan. Hindi iyon ang dahilan kung bakit hindi siya mabayaran ni Yumixi, ngunit mayroon ng ideya si Guning na kunin si Yumixi. Sinadya niya ito para aliwin si Yumixi. Kung si Yumixi ay handang tumulong sa kanya, ito ay mas mabuti. Mahusay siya sa matematika at pagkalkula. Sa sandaling nakakuha siya ng higit pang kaalaman tungkol sa accounting, naniwala si Guning na siya ay magiging isang mahusay na katulong. Upang makuha ang katapatan ng isang tao, maaaring bigyan siya ng isang tao ng pinakamahusay na paggamot, ngunit ang pinakamahusay na paraan ay palaging hayaan siyang magpasalamat sa iyo. Maliban kung ang tao ay nagbago sa hinaharap at nagtaksil sa taong tumulong sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Hindi 100% sigurado si Guning na hindi magbabago si Yumixi sa hinaharap, pero at least mas mapagkakatiwalaan siya kaysa sa iba. Ano? Nang marinig iyon, natigilan si Yumixi. Si Guning ay magsisimula ng isang negosyo. Maging matagumpay man si Guning, syempre handa si Yumixi na tulungan siya. Bukod dito, naniniwala si Yumixi nang walang pag-aalinlangan na magagawa ito ni Guning. Napaka-perpekto niya sa bawat aspeto. Kaya, tumugon si Yumixi ng may determinasyon, gagawin ko. Ngayon, mas naging interesado si Yumixi sa isang accounting major. Nagpa siya siyang mag-aral ng mas mabuti para matulungan niya si Guning sa hinaharap. Bumalik sina Guning at Yumixi sa operating room. Sinabi niya kay Chu Xuanfeng at sa iba pang tao, bakit hindi ka bumalik ngayon? Kaya kung alagaan ito. Ang operasyon ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Hindi nararapat na hayaan silang maghintay ng magkasama. Lahat sila ay may kani-kanyang negosyo na dapat harapin pagkatapos ng lahat. Oo, hindi matatapos ang operasyon sa loob ng maikling panahon. Mangyaring huwag mag-aksaya ng iyong oras dito. Maraming salamat sa iyong tulong ngayon. Dagdag pa ng ama ni Yumixi. Siya ang mas makakadama ng kasalanan kung maghihintay silang lahat dito. Hindi ako aalis, sabi ni Chu Peihan. Hindi niya binayaran ang bill, at hindi siya aalis ngayon. Gusto niyang manatili sa piling ni Yumixi. Nako, sinabi ko na kay Howran at sa iba pa.
Malapit na silang dumating. Sa mga mata ni Chu Peihan, lahat sila ay malapit na magkaibigan, kaya kailangan niyang sabihin sa kanila. Sobrang supportive nila. Kung hindi niya sinabi sa kanila, magagalit sila kapag nalaman nila mamaya. Walang sinabi si Guning. Hindi naman masama, pero medyo napahiya si Yumixi, dahil alam niyang hindi dadating ang mga lalaki nang walang laman ang mga kamay. Dahil darating sila, hindi sila mapigilan ni Yumixi. Buti pa rin silang magkaibigan. Si Chu Xuanfeng ay hindi makapagdesisyon sa kanyang sarili. Tumingin siya sa Sitoye. Maghintay tayo saglit, sabi ni Sitoye. Parehong si Chu Xuanfeng at Chu Peihan ay labis na namangha. Kailan pa naging mabait at maamo si Sitoye? Sa katunayan, sinadya ni Sitoye na gumugol ng mas maraming oras kay Guning para mapabilib siya. Dahil sinabi nilang tutuloy sila, hindi na nagpumilit ang ama ni Yumixi. Makalipas ang 30 minuto, patuloy pa rin ang operasyon. Nakatanggap ng tawag si Chu Xuanfeng, at umalis pagkatapos nito para harapin ang kanyang negosyo. Aalis na si Chu Xuanfeng, at hindi angkop kung mananatili si Sitoye. Kaya sabay silang umalis, kahit na nag-aatubili si Sitoye na gawin iyon. Wala siyang dahilan para manatili pagkatapos ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Howran at ang mga lalaki ng 2 at 3 na may dalang maraming bag ng mga pampalusog na produkto, na ikinagulat ni Yumixi at ng kanyang ama. Ayos lang si Yumixi dito, dahil nasaksihan niya ito minsan nang bumisita sila kay Guman, ngunit ang kanyang ama ay hindi kailanman nakakita ng napakaraming regalo sa isang pagkakataon. Bakit lahat ng kaibigan ni Mixi ay galing sa mabubuting pamilya? Bahagyang nag-alala ang ama ni Yumixi. Siya ay natatakot na ang kanyang anak na babae ay gumawa ng mga kaibigan para sa mga pakinabang. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang kanyang pag-aalala. Patuloy siyang nagpasalamat sa kanilang kabaitan. Makalipas ang 20 minuto, namatay ang ilaw sa operating room, ibig sabihin ay tapos na ang operasyon. Sabay-sabay na tumakbo ang isang grupo sa kanila. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Doktor, kumusta ang aking asawa? Doktor, kumusta ang aking ina? Nag-aalalang tanong ni Yumixi at ng kanyang ama. Ang operasyon ay isang mahusay na tagumpay. Madyay gising siya kapag nawala ang anesthetic, sagot ng doktor. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay itinulak nila ang pasyente pabalik sa silid ng pasyente. Hinayaan ni Guning sina Howran at Chin Zixan na bumili ng pagkain para kay Yumixi at sa kanyang mga magulang pagdating nila sa VIP patient room. Agad silang pinigilan ng ama ni Yumixi. Ayaw na niyang abalahin pa sila. Sa halip, binalak niyang imbitahan sila ni Yumixi na kumain bilang pasasalamat sa kanila, ngunit tumanggi si Guning. Hinimok ni Guning ang ama ni Yumixi na tumuon sa pag-aalaga sa ina ni Yumixi. Sa ngayon, ang ina ni Yumixi ang higit na nangangailangan ng pangangalaga. Ang debut release ay nangyari sa N0V3 Pauiin. Mga ad ng Pub Future. Ang ama ni Yumixi ay nakinig kay Guning sa huli. Siyempre si Howran at Chin Zixan ay sumunod sa utos ni Guning. Sa oras na iyon, naglakad si Guning sa gilid ng higaan ng ina ni Yumixi. Ginamit niya ang kanyang jade eyes para suriin ang kanyang pisikal na kondisyon. Si Guning ay naka-absorb ng malaking lakas. At nagawa na niyang pagalingin ang katawan ng tao sa ilang lawak gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit para sa matinding pinsala, hindi pa rin sapat ang kanyang kapangyarihan. Naalis na ang tumor sa ulo ng ina ni Yumixi. Ang tanging sugat niya ay ang hiwa na iniwan ng operasyon. Nagbigay si Guning ng kaunting kapangyarihan. Isang mapusyaw na puting fog na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, sa hiwa upang pagalingin lamang ang laman sa loob, upang pigilan ang isang tao na malaman. Sa labas, nanatiling pareho ang hiwa, ngunit hindi na ito makakaapekto sa loob na bahagi. Hindi gaanong nagastos ang paggawa nito, kaya ipinagpatuloy ni Guning ang pagsuri sa katawan ng ina ni Yumixi upang makita kung ano pa ang maaari niyang gawin. Handa siyang gumawa ng higit pa para sa kanyang kaibigan.
Mabuti ang ginawa ni Guning, dahil naglalagnat na ang tiyan ng nanay ni Yumixi, na marahil ang dahilan kung bakit siya naging mahina at nagkasakit sa loob ng maraming taon. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang kapangyarihan upang gamutin ang nasirang tiyan. Sa pagkakataong ito ay gumugol siya ng maraming kapangyarihan, at nakaramdam ng kaunting pagod pagkatapos. Sa kabutihang palad, mayroon pang kalahati ng kanyang kapangyarihan na natitira. Walang nakapansin sa kanyang ginagawa, dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang dalawang lalaki dala ang pagkain. Hindi nagtagal si Guning at ang iba pa bago sila umalis. Binalak ni Guning na gawin ang kanyang scavenger hunt sa Yuntai Mountain ngayon, ngunit huli na, kaya binigay niya ito. Nang wala na si Guning at ang mga lalaki, sinabi ni Yumixi sa kanyang ama ang napag-usapan sa kanya ni Guning. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ama sa kalusugan ng kanyang ina pati na rin sa pera. Natigilan ang ama ni Yumixi nang marinig ang balita. Sa kanyang pagkamangha, nakapagsimula si Guning ng negosyo sa murang edad. Bagamat ginawa ito ni Guning, naramdaman pa rin niya na may kailangan siyang gawin. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay masyadong mahirap upang ibalik ang pera. Kaya't ang ama ni Yumixi ay maaari lamang paalalahanan si Yumixi na mag-aral ng mabuti upang matulungan niya si Guning sa hinaharap. Iniligtas ni Guning ang buhay ng kanyang ina. Kung hindi sila tinulungan ni Guning, ang ina ni Yumixi ay naghintay lamang na mamatay. Kinabukasan, nakita ni Guning si Leng Xiaoteng na nakaitim na suit na naghihintay sa kanya sa hindi kalayuan, tulad ng kalalabas lang niya sa Zone G. Mga ad ng Pub Future. Ang biglaang presensya ni Leng Xiaoteng ay nagulat kay Guning, ngunit siya ay bahagyang natuwa. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya dito? Nandito ba siya para sa akin? Bakit siya lumalapit sa akin? Sunod-sunod na tanong ang sumilay sa isipan ni Guning. Bigla niyang napagtanto na galit pa rin siya sa kanya. Kaya naman, hindi niya ito pinansin sa paglalakad ng diretso sa tabi niya. Medyo nabalisa at kinakabahan si Leng Xiaoteng. Agad niya itong pinigilan. Maghintay. Gusto ni Guning na magpatuloy sa paglalakad, ngunit sa huli ay huminto siya. Ano? Naniniwala ako na masyado ka pang bata para umibig ngayon. Dapat mas tumutok ka sa iyong pag-aaral, sabi ni Leng Xiaoteng. Siya ay balisa. Ano? Nay na si Guning. Pumunta siya dito para ipaalala sa akin na layuan ko ang romansa dahil lang sa bata ako. Paano niya magagawa iyon? Tumalikod si Guning na nagtaas ng boses at sumigaw sa kanya, walang kinalaman sa iyo kung ako ay umiibig. Sino ka sa tingin mo? Ingat ka muna please. Balita ko hindi ka pa nagka-girlfriend. Isa ka bang bakla o ano? Pagkatapos noon, diretsyong naglakad si Guning palayo. Natulala si Leng Xiaoteng. Hindi niya maintindihan kung bakit naiirita si Guning. Ginawa niya ito para sa ikabubuti niya. Siya nga ay hindi kailanman nagkaroon ng kasintahan, dahil walang babae na maaaring pumasok sa kanyang puso, ngunit hindi rin siya isang bakla. Kung sakaling mali ang pagkakaintindi ni Guning, agad siyang naabutan ni Leng Xiaoteng. Hindi ako bakla. Wala akong pakialam, sagot ni Guning sa galit. Hindi talaga ako bakla, patuloy na paliwanag ni Leng Xiaoteng. Sinabi ko sa iyo na wala akong pakialam, sabi ni Guning. Bigla siyang tumigil, ngunit hindi niya inaasahan na nasa likuran niya pala si Leng Xiaoteng. Nataman niya ang likod ni Guning nang hindi inaasahan. Nawalan ng balanse si Guning pagkahulog pasulong. Sa kabutihang palad, sa kanyang pambihirang liksi, hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kanyang baywang, hinayla siya pabalik. Muling tumama ang likod ni Guning sa matipunong dibdib ni Leng Xiaoteng. At, aksidente niyang nahawakan ang masiselang bahagi ng lalaki. Nag-react din ito. Nagbago ang mukha ng dalawa. Bagamat 4 na taon nang kasama ni Guning si Chi Zaiyo sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, hindi pa sila kailanman natulog ng magkasama, kaya't si Guning ay dalaga pa. Kung tungkol kay Leng Xiaoteng, siya ay ganap na birhen din.